Sabi dito sa Genesis 1:9, water gathered like a plus and reservoir. Kumbaga, inipon siya no, yung tubig sa kalaliman gaya ng plus. Sa Tagalog, sabi dito, Sirach 39 verse 17, hindi dapat sabihin ano ito, bakit gayon. Ang lahat ng iyan ay sasagutin ng Diyos sa kanyang kinakailangang panahon. Nagsalita lamang siya na iipon ng tubig na wari ibinuntong. Kumbaga, linagay sa plus, no? At ang mga sisidlay nilikha rin niya sa oras na iyon. Kumbaga, may nakatago yan sa ilalim ng ano, no? Kapag nag-send ng illustration yung ano, yung flat earth guys, is natatapon yung tubig nila kasi nakabukas yun yung disk nila eh. So, walang pag-iipunan. Kapag sinabi kasi na plus, sarado yun, container yun na sarado. Sa kanila, yung illustration nila is tapon yung tubig doon, butas eh. Sabi pa dito, sa awit 33 verse 7, He gathered the water of the sea together as in a wineskin. He puts the deeps in storehouse. Kumbaga, wineskin, no? Ganito yung paglalarawan ng Diyos sa sa earth, no? Pag chinek nyo yung wineskin, guys, bilog talaga yun, guys, na linalagyan ng alak yun eh sa loob. So, pag tumatagal yun, medyo may mga bitak-bitak na yun, no? So, ayun yung mga ridges o landscape ng earth, no? So, makikita natin na nakaipon doon yung tubig sa ilalim ng lupa, no? Nakasil yun, nakasarado. Kapag tinagalog natin, sabi doon, sa isang dako, tubig ay itinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Nakakulong eh. Pag titingnan mo yung ano, yung flat earth, guys, hindi nakakulong. Kumbaga yung tubig doon tagos eh. O, di ba? Dapat walang bukal. Kung flat earth kayo, wala kayong well, walang dagat kasi tagos yung ano nyo eh. Matatapon yung tubig nyo eh, no? Kaya kaya sablay yung flat earth nyo. At isa pa sabi ni Prof na wala daw nakapunta dun sa moon. At iba pa mga flat earth dyan, wala daw. Naglagay nga sila dun ng lunar retroflector placed on the moon by Apollo astronaut and Soviet rovers. Kumbaga, linagay nila yun doon. Kaya, kapag linaser mo yun, magbabounce yung light, direkta sa'yo. Kakaiba kasi yung lunar retroflector na yun. Kapag saan ka nakaposition at tinamaan mo yun, babalik sa'yo yung ano, yung laser mo. Mismong direkta sa'yo. So, hindi ka na maghahanap pa kung saan tumabing yung laser mo, no? Direct ang tatama sa'yo. So, Okay, pwede na magtanong. Natatanong mo na. Okay, sa amin, ang una kong tanong, paano nangyayari ang time zone sa flat earth? Hindi ako flat earth. Ikaw, tanungin mo yung flat earth. Kasi Okay, hindi ako sige. naniniwala sa flat Okay, earth. okay. Okay, sige. Okay, papaliwanag ko yun. Yan ang sinasabi ko yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag tayo magpaliwanag, huwag tayo mag-assume ng mga bagay na hindi natin alam. Dapat aralin natin, niloloko natin sarili natin pag Hindi ko ganyan. pinag-aaralan yung katangahan. Hindi. Okay. Hindi pa ako tapos sa mix, okay. Ako, hindi ako magbibida-bida sa Muslim, sa libro nila. Arabic yung language nun eh. Okay, kakainin ako dun. Alam ko yung alam ko lang. Ngayon, yun ang ano, alamin natin yung limitation natin. Pag hindi natin alam, tanggapin natin na ignorante tayo. Huwag natin sasabing hindi totoo yun. Isa lang ang totoo nun, ignorante tayo. Ganun Bakit ko kasimple yun. aalamin yung Ngayon, kabubuhan na wala namang Pag katotohanan? wala kang alam sa isang topic, huwag mo ignorante sabihin may alam ka. ka. Okay, Samix. Okay, next question ko. Okay. Okay, anong study ang nagko-contradict sa germ theory of disease? Tanungin mo ako sa stand ko, wag sa hindi ko stand. Yan ang sinasabi ko eh. Okay, so tayo, ang alam lang natin yung tungkol sa virus and germ theory of disease. Pag hindi natin inaaral, Tingnan mo to, Prof. yung Tingnan terrain mo to, model Prof. therapy, okay, yung kumukontra kay Louis Pasteur. Okay, huwag nating i-assume na kabubuhan yun. Dahil mga doktor at scientist din nag-aral nun. Okay? Pakawala tayo sa kalingkingan eh. Okay, ito importante kong tanong sa iyo, sa mix. Doon sa mga sinabi mo kanina, napanood mo ba yung moon landing ng Russia?
Sabi dito, Soviet Hindi, kung 99, napanood mo USA, yung moon first object landing. on the moon, Ang layo ng sagot mo, yes or no lang. 1959. Napanood mo ba, yes or no? Bakit mo tinatanong? Eh, magtatanong ako. Ikaw, binahagi mo pa nga Pag kanina yun. categorical lang question, categorical din dapat ang sagot. Oo. Yes or no. Taming sinasabi. Pinapanood ko lang. Minsan. Ano pinapanood? Ang tanong ko, yes or no, napanood mo ba? Yes Ano pinapanood or ko no minsan? nga. Sagutin mo yung totoo na, napanood mo na o hindi? Ano pinapanood minsan? Anong sagutin? Yes or no, napanood mo? Ang ano lang naman, first object lang naman ang moon landing nila, hindi tao. Uy! Yes or no, categorical question, napanood mo ba yung sagot moon niya? landing ng Russia? Oo, sabihin na natin na hindi pa. Or baka Oh, na, baka okay, napanood ko minsan, okay, ganito, baka next napanood ko question. na, pero hindi ko sinasabing Hindi mo na napanood. hindi ko pa Okay, next napanood. question. Hindi, Sami, parang Suy, tapos na, natamaan lang sumagot sa ka akin na. yun. Okay, next question ko. Okay, next question ko, madali pa rin to sa mix. O, tatlo Napanood na, mo tapos ba na eh. yung Tatlo moon lang landing natanong ng... eh, sabi. Tatlo lang na tanong, okay na yun. Tama na, tatlo lang. Yung tanong mo, walang kwenta eh. Oh, sige, yung Dapat iba, tanong kung may gusto magtanong, yung iba naman. Iba naman. Si Prof. Tanungin Ako niyo may ano ako, may tanong lang ako kay Sammy. Sabi mo, ligtas ka na ba? Di ba ang tindig niya globo, hugis bola daw, no? Ang hugis bola, asan ba yung mga bola dito ng mga bata? Ayan, basta alam niya, yung korte ng bola, no? Ano ang sinasabi Prof sa Genesis, the day of creation, na at dumaloy sa kapatagan ng kalupaan ang tubig? Ano ba ang unawa mo pag sinabing kapatagan? Ano na Sammy. yun, pag binasa mo kasi yung babasahin ko sa'yo yung Job 38, babasahin ko Job 38. Hindi yan ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko sa'yo lang, ano ang ibig sabihin para sa'yo pag sinabing kapatagan? Ang kapatagan kasi, ito nga, babasahin ko sa'yo tawag dito. Nakapunta ka na ba? Nakapagturo? Teka lang. Asan na ba yung ano? Ito. 14, verse 14. Job 38, verse 14. Sabi dito, malinaw na gaya ng tatak. Teka lang, sa ano muna? Sa 12 muna, bagong 14. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw? Upang ang masasamay mabulabog sa taguan, malinaw na gaya ng tatak sa putik ng makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Kumbaga, ang ibig sabihin na tinatawag na kapatagan dyan is yung landscape, no, ng earth, yung mismong yung lupa. Kasi dito, nung tumanglaw yung liwanag Ang tinatanong ko lang sa sa'yo, earth ano is ba nakita ang yung ibig sabihin? Kahit sa categorical, ang layo mo sumagot. Bro, sinagot madali ko lang nga yung eh. tanong ko. Oo. Ang tanong ko sa'yo, ano ba ang ibig sabihin ng kapatagan? Hindi ko Anong verse ba? Anong tinatanong verse ba yung sa'yo tinutukoy kung mo? Ano anong bang verse? uri yan ng landscape. Anong kapatagan nga? Anong verse? Nasa Genesis, the day of creation, at dumaloy Oo, ang Genesis, tubig 2 sa verse ano? kapatagan. 2 verse ano yan? Anong verse? I think it's 5 or 6. Sabi dito, wala pang anumang Yung day of halaman o pananim creation. sa lupa sapagkat hindi pa nagpapalon ng Panginoong Yahweh. Wala pa rin nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal na dumidilig sa kapatagan ng lupa. Oh, ano naman Ayan, problema doon? diba? So, ang tanong ko sa'yo, ano ba ang unawa mo pag sinabing kapatagan? Kapatagan. Ano yan? Patag. From the word patag, ano ba ang ibig sabihin ng patag? Patag, lupa. Kapatagan ng lupa. Hindi. Patag lupa. Ano ba yan? Ano bang Ano bang tatanungin ibig mong ko? sabihin? Ano bang Ano ibig mong ba Ano sabihin? ba yan? Tawa naman to. Next.
Hindi kasi Oh, hindi next niya question ko. linilinaw eh. Yeah, yan ang Sige, next tinatawag na question intellectually ko. dishonest. Alam, Hindi, ayaw yung hindi mo, hindi mo, tanggapin. Next question ko. hindi mo ano, Hindi ko hindi na mo ano eh. ibibigay yung... Yung tanong kasi ni Lady May, hindi mo maintindihan eh. Hindi niya sinasama yung dagat eh. Ang tinutukoy lang niya, yun to yung lupa na lumitaw sa dagat. Ayun lang yung hindi ko Bakit ka maintindihan yung kasi tanong niya. nakikialam? Yun lang ang tanong ko. Ano bang... Ako ang nagtatanong. Ano ba ang ibig sabihin ng kapatagan, di ba? Ito kasi Ngayon, ba, hindi kita ito maintindihan sagot ko. kasi ganito yan, babasahin ko sa iyo. Babasahin ko sa Ito, iyo. ito. Sabi dito, Sandali lang, View. teka lang, Pakimute mo nga siya. Pamute eto, nga muna siya kasi hindi, lilinawin ko yung sasagutin ko tanong muna, ko. Bakit? sasagutin ko muna yung one Bakit mo. yun ang Sasagutin ko muna. Sinabi ng Ano? Diyos, sabi dito, magsama-sama sa isang dakuan tubig sa silong ng langit at lumitaw ang lupa at nangyari nga ito. Yung tinutukoy mong lupa na lumitaw sa dagat, ayun yung tinatawag na may mga ano doon, may mga ridges. Kaya nga sa Job 38, binasa ko sa iyo, parang makulay na matingkad na tinatakan. Parang clay tablet yung earth. Yun to yung lupa na yun, parang clay tablet nung nasinaga ng araw. Kamix, ano Yun ibig yung sabihin ng tinatawag kapatagan? na- Yun yung tanong. Ayun yung tinatawag na merong landscape yung earth, no? Hindi kasama diyan yung dagat sa buong mundo. Bigyan mo na. na sinasabi mo. Napaliwanag ko sa iyo yan, ha? Ito yung kapatagan. Oo. Ayun, Lumitaw ang patag. mga Yun ang bundok. ibig sabihin ng kapatagan. Lumitaw ang mga Pantayan. bundok. Ha, lumitaw Kapantayan, ang mga pantay. bundok. Tapos, manood kayo, merong firmament. Merong firmament. Ang sabi sa Biblia, and stand still, hindi gumagalaw. Okay? Then, nilagyan ng dalawang ilaw. Isang sun, isang moon. Okay? At Oo. umiikot ito. Mababasa nyo yan. Kahit, hindi ko lang maibigay yung mga eksaktong talata. Ha? Umiikot yan. Natatawa ako sa example mo, Lady May. mo. Hindi kasi, Oh. hindi mo ma-imagine. Ba't ka matatawa? Yan yung model, hindi mo lang alam. Tinatanong ka, ano yung kapatagan mo? Masagot. Local Pinagtatawa place mo lang ba yung yung sinasabi sabi doon ko? Ito, sa makinig ka. Genesis to Ito local sa place, amin, hindi makinig ka overall. muna. Makinig Ito ka muna. papaliwanag ko sa Makinig iyo ka. Makinig ka muna. Ako Sige, ang sige, mag-explain dahil ako ang flat earther. Para matuto ka. Sige. Ito yung kapatagan. Lumitaw ang mga bundok. Okay. Lumitaw, di ba? Lumitaw. At mayroong firmament. Ayan ang firmament. At binuksan para mapuno ng tubig. Tapos sasabihin mo, aawas. Saan aawas? Sarado sa ilalim. Tapos sa mga gilid, paano aawas? Diba? Yun sinasabi mo kanina, na aawas. Kaya minsan magbasa kayo ng maayos ng Biblia. Sasagutin ko na. Tapos may sinasabi pa doon. Sandali, hindi pa. May sinasabi pa proof. Ang Diyos ay nakaupo sa taas. Nandito ang Diyos sa taas at nakikita niya ang bilog. Ang kabuuan. Mamay bibigay ko pag sa nandyan, hindi na lang gamantin lang niya ako, yan. bro. Pero Mas malaki na diba, sa kanya hawak yung mo ano yung eh. mga Bible verse Mas malaki nandyan na sa sa'yo, kanya yung paalatag mo na lang globe sa nyo. kanya. Ay yung Kaya flat earth nyo. 40-22. It sits upon the search, Okay. he sits upon the circle of the earth. Okay, ako naman sasagutin ko muna si Lady Maya. Teka lang, pasagutin nyo muna. Kasi Host, yung pwede tinutukoy palaki yan, host, dito kasi na binanggit kapatagan, niya, 38-14. pasagutin muna na. Oo, sabi dito, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan ng lupa. Hindi to sinabi niya na buong daigdig, wala sinabing buong daigdig, kapatagan ng lupa. Masasabi mong local lang to or specific place lang to kasi kung babasahin din natin sa bilang 13 verse 23 hanggang 25, sabi dito, pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas. Yung tinatawag ba dito lugar na kapatagan ng Eskol is buong mundo na ba to? Siyempre, local lang to. Katulad din yan ng tinutukoy dito sa Genesis 2 verse 6 na kapatagan may bumubukal. Pagkatapos kasi, sabi dito, ginawa ng tao mula sa alabok, hininga niya. Kumbaga, may ginawa siyang lugar dito sa Eden. Tumutukoy dito yung specific na lugar na yung Eden na to is gumawa siya dito sa silanganan na to ng halamanan, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na
buong ano to, buong mundo. Yung lupa na to kasi kapag binasa mo sa Genesis 1 verse 6, sabi dito, ay Genesis 1 verse 9, sabi dito, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Yung lupa na tinutukoy diyan, ayan yung mga lumitaw sa dagat, no? Pag nakita nyo naman yung dagat ngayon, di ba, ang laki kumpara sa ano, kumbaga nasa 30% lang yung lupa kumpara sa tubig, no? Yung ano niya. So, hindi mo masabing kabuuan yan. Lupa lang yung tinutukoy dyan na kapatagan. Specific location lang yan. Ha? Hindi po pwedeng sabihin mo pati kasama dyan yung Blueberista Pasuyo, pakilakihan si Noodles para makita yung ano, Tsaka yung ano, illustration. tsaka Next question, next viewerista. question. Ito pa, may sinabi pa si ano, Lady May na yung Next sagutin nyo question, muna next ako. Pasagutin nyo question. muna ako. Pasagutin nyo Sige, muna ako. sinodus ko na. May bata, may Sabi kasi Kasi ni ano, binanggit sabi niya- kasi ni Lady May, yung Diyos niya daw nandun sa taas ng firmament. So mas malaki pala yung firmament kumpara sa Diyos niya kasi yung firmament niya is pa-curve yun, nandun lang nakaupo. So parang ano lang pala yung Diyos niya. Mas malaki parang kasing laki lang ng araw, no? Nakaupo dun sa tuktok ng firmament. May sinasabi. Lady May, Tanong ko paano na. mo masasabi yan na yung Diyos mo pala maliit lang? Sa Biblia sabi doon hindi nga makontain ng langit. Ikaw lang ang nag-isip nun. Ikaw lang Sabi mo nag-isip nakaupo nun doon na sa tuktok ng maliit. firmament eh. Oh, sino nakarinig sa inyo na maliit ang Diyos ko? Sino nakarinig? Sinabi lang Nagsabi ako na nakaupo. maliit Ikaw lang ang Diyos nag-isip ko. ng Ang maliit. sabi ko lang, Walang nakaupo lang. nasusulat sa Ikaw lang isayang nag-isip. maliit ang Diyos. Ikaw lang puro ka Ikaw yung hindi nakabasa ng Bible? Ikaw lang nagsabi. Ang sabi ko Sabi lang, mo nakaupo doon sa nakaupo. firmament eh. assume. Nakaupo lang. Asan? Ba't hindi natin makita Nakaupo. dito sa firmament mo? Tama. Hindi kasi sabi niya nakaupo daw sa firmament eh. Asan dito? Hindi ka nakikita. Yung tanong ko, kung ano, walang sinabing maliit, sabi mo nakaupo sa firmament. Ngayon, dapat nakikita natin siya dito. Bakit hindi natin makita? Yung firmament nakikita natin eh. Sabi niya wala. Kasi nga, Sabi ni Emmet, sasagot wala na daw ako. outer Yo. space. Dapat diyan pa lang nakikita na natin. Ipakita mo sa amin saan makikita natin diyan yung Diyos mo kung nakaupo lang diyan sa firmament. Yan, sasagot na ako. Lalo na paggabi, makikita Ang sabi siguro ni- natin yung paggabi. Sasagot na eh. Ang sabi niya malinaw. Paano, di sana daw nakikita natin nakaupo sa firmament. Alam mo kung bakit hindi mo makita? Unang Juan 3:6. Ang mga nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Diyos. Ako nakita ko, may magagawa ka? Next question. So, ibig sabihin, yung mga ROG lang ang nakakita dyan sa langit. Kaming hindi nakakilala, hindi na ROG na hindi namin makikita yan. Ikaw na ang Invisible nagsabi, ba yan? alam nga naman pasinungalingan ko ang Biblia. Di ba lugi naman kami katotohanan ang nun. nasa Biblia? Payag ka lugi yung talaga kayo sa viewers Diyos. hindi natin makita. Hindi kasi, Kayo sa kasi, Paul. kasi Kuya Biowerista, nakasulat naman na tinututulan niya pa, hindi galing sa akin yun. Diyos ang nagsabi noon. Magreklamo ka doon sa Diyos, wag sa akin. So, mga ROG lang pala nakakakita ng Diyos nyo nandyan sa firmament. Kami hindi. Ako na nagsabi. Ayun sabi mo. Diyos Alugi naman na kami ang nun. nagsabi noon. Ngayon, kung naunawaan mo, maganda. Kaya wag kang magkasala kung gusto mong makita ang Diyos. So, kailangan namin maging ROG para makita. So, yung mga viewers dyan, Kailangan mag-ROG na kayo mong para makita natin maging- yung para may ebidensya tayo Kailangan na mong makikita maging natin. banal. Sami, kailangan mo maging banal. Yan lang ang susi dyan. 'Di ba?
O, balik tayo Hindi. sa flat earth. O, Sabi, paano sinagot magiging ko na banal yung kung tanong hindi mo. ROG? O, sige, sige. Sako ka na sa amin. Paano nasa ako? Kalokohan yung sinasabi ni Lady May. Kailangan maging Tatanong ROG ako. muna bago makakita ng... Tatanong ako kay Samix. Lugi naman tayo mga hindi ROG niyan. Samix, mahilig ka ba sa kape? Madalas ka pa magkape? Hindi ako umiinom ng kape. O, isa na. Hanggang 3 lang. Iniinom mo tubig lang talaga na nasa baso, no? Tama? Tubig lang iniinom ko, tsaka gatas. Okay. Hindi mo man napapansin, kapatid, yung tubig dun sa basong iniinuman mo, yung surface niyan, tubig, lagi siyang flat. May dumating ba sa punto ng buhay mo na uminom ka ng tubig, pakurba yung tubig dun sa ibabaw ng baso? May nakita ako nung nag-ihip ako ng bubbles, nagiging bilog eh. Nagpo-form siya ng bilog. So, ibig sabihin, bilog Hindi, ang mundo. pinag-uusapan natin dito yung water at rest, hindi yung gumugulaw. Kasi all movement kasi ang tubig, pwede talaga siyang Hindi, kumurba. Ang at rest pinag-uusapan naman yung natin ano yung eh, natural behavior ng tubig, yung at rest. Bumibilog siya kahit Yung- yung ulan. Pakita mo asan Bumibilog na asan. siya Bibilog siya kasi gumagalaw siya. Pero ang pinag-uusapan natin water at rest. Bakit ko ba natanong to? Kasi yan talaga ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na nakabase rin sa siyensya, ang behavior ng tubig. Never siyang Kaya lang- kukurba. Kahit saan Kaya container lang mo siya kumukurba ilagay yung sa patak ng baso. ulan dahil may gravity. Pero kung, O, kung patak ng nasa ulan labas yan, yun. Gumagalaw yun. magbibilog Gumagalaw, yan. Kaya pag kapatid, eh. nakita mo Tsaka ang sa droplets NASA hindi yan station, counted sa... Hindi. bumibilog ang Makinig ka. droplets sa outer Makinig space. ka. Hindi mo Sinagot pwede na sabihin, kita. hindi mo pwede isama ang droplets kasi ang dahilan ng droplets kaya siya nakabilog dahil sa adhesion cohesion. Sinasabi ko dito yung malaking body of water na dahil sa nasa at rest. gravity, pag walang Napunta ka na gravity, ba ng dagat? bumibilog Second yan. question, nakapunta ka na ba ng Nakapunta ka dagat, na ba ng, Samix? ng ISS? Di ba yung Ako mga nagtatanong, scientist doon? ako nagtatanong. Ba't Hindi, ka makakapunta sinasagot ba ikaw? kita. Nakakapunta ka na Sinasagot bang kita. ISS? O, hindi pa. tingnan mo, Nakapunta ka na ba ng papakitahan ISS? kita ng Pakitahan mo. ISS. Pakitahan mo. ISS. Asan na ISS mo? Water, Asan? bumibilog. Asan ISS mo? Nagiging bilog Wala ang kami doon. pakita. Ako naman Teka lang. magtatanong. Ito. Ako naman. Kasi Ayun may bumibilog ang Ipakita mo sa amin. Ikaw lang nakita eh. outer space. Saka proof yung Pakita mo. proof yung ulan. Pakita mo. Parang Pakita mo yung mga parang kaldero CGI na lang nasa. yan. Pakita mo. Kasi nga walang gravity sa space kaya bibilog yung Earth. Ganun 'yun. Ngayon, Kaya lang sinasabi mo tayo- mali nakasulat sa Biblia. Klarong-klaro nakasulat sa Bible natin, wala tayong space, dagat na yun. Ibig sabihin niya, mas space, naniniwala ka basahin sa ko scientist, sa'yo, salita ng Job Diyos. 26:7, babasahin ko sa 26:7. pwede ako Ayan, naman. sabi dito ay Tulos, 26:7. Basahin ko. 7. May kalawakan, sabi dito. Ayan ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Binitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ibig sabihin may kalawakan, may space. Ikaw lang nagsasabi na walang space eh. Gumagalaw Sinungaling talaga mga flat sinasabi earth. mo. Pwede ako naman, Sagot ka, gumagalaw ba ang mundong sinasabi mo? So tanggapin mo muna yung yung Ang tanong ko sa iyo, yan ba nabasa mo na yan, gumagalaw ba? Pinapatunayan ba yung gumagalaw o umikot ang mundo? Ibinitin niya sa kawalan. Ibig sabihin kapag ikaw ba yung pag bumilog ka ba sa ng bubbles, 'di ba umiikot 'yun minsan? Bubbles ka ng bubbles, pinag-uusapan natin dito yung body of water, hindi yung mga bubbles, hindi yung mga droplets. Lumulusot ka na lang alam mo kung bakit mo pinipilit yan. Kasi dyan nakakita natin sa, alimbawa, dyan nakikita natin yung droplets na pabilog. Dyan ka lang kumukuha ng pabilog na tubig, hindi naman yun ang question ko eh. Question ko sa iyo, halimbawa, yung dagat. Proportionate kasi ang Nakakita bilog ka na talaga, ba kaya puro bilog sa ang horizon ng mga dagat na planeta, pakurbada? tsaka yung Earth. Makinig ka. Proportionate kasi yun. Ako naman magtatanong. Kasi kung Nakakita ka gagawin na ba mong ng this dagat ang na yung Earth, horizon niya kumukurba? lilipad tayo lahat dun sa Ang layo naman ng sagot kawalan. mo. Kanina tinatanong ka ni RJ ng categorical, ang layo pa rin ng sagot mo. Tinatanong kita ngayon, nakapunta ka na ba ng Imposible dagat? magkaroon ng Yes or this. no lang? Yes or no lang ang tanong ko, categorical. Nakapunta ka na ba ng dagat? O naman. Okay, good. Nakita mo na ba yung horizon sa dagat?
Hmm. Pero Okay, yes, tinatanggap then. mo Anong na nakita mali mong shape ng yung kaunang horizon? tanong mo. Mali, Hindi, pakisagot. tinatanong Anong mo nakita na mong shape mali ng yung horizon sa ano. dagat? Hindi, teka lang. Pakisagot lang. Tinatan Hanggang Simpleng tatlong categorical tanong lang eh. question lang Hanggang naman tatlong tanong eh. lang eh. 4 na tanong ka na eh. Hanggang tatlong tanong lang, Hindi, nasagot ka na. pilit mo kasing, nililipat yung goalpost eh. Simpleng tanong lang. Anong nakita mong shape ng horizon sa dagat? Pakurba ba o straight? Pa-curve. Sa Ha? nawawala yung ano eh. Nawawala yung ano eh. Yung barko pag lumalayo. Pa-curve siya. Wala naman tayong pinag-uusapang barko. Hindi Ang ng tanong. Ano pinag-uusapan ka ba? natin, Hirap yung mo sumagot. horizon. Wala akong pakialam sa barko mo. Anong nakita mo sa horizon ng dagat? Straight ba or pakurbada? Yun lang. Be honest. Ano yan eh. Specific na sa vision lang natin na 180 O, degrees yan. sagutin mo lang yung Pero tanong. kung nasa outer space ka, Layo mo lang sumagot. makikita mo. Naku, Hindi Hindi na kasi tumatakas eh. masyadong ano eh. Ulitin ko. O, ibang ko na lang ang tanong ha. Tatawagin ba siyang horizon na naka-root towards sa horizontal kung siya ay kumukurba? Horizontal Oh, yan kasi nga tinatanggap ko na 180 ngayon. degrees lang yung vision natin. Tinatanggap Kaya mo na ba ang nakikita ngayon? lang natin. Pero kung May pinag-uusapan yung limit ng vision. Tinatanggap Ano mo yung na ba nakikita ngayon? mo? Tinatanggap mo na ba ngayon sa mix na kaya Hindi, kompletar ganyan ang sagot? Ganyan ang sagot. ang sagot diyan, Bakit hirap ka sa aming sumagot? makikita mo siyang Ako naman. Sabihin mo yung tunay na naramdaman mo. Okay, so yun. Pinapakita dito na intellectually dishonest tong si Sam Mix. Pilit niyang tinatakasan ng mga question pag siya ay malapit ng masako. So yun lang Diba po. Ano sinagot ko na, sabi ko 180 Layo ng degrees sagot lang niya. yung Ulitin ko vision ang tanong ko, natin. Kaya Bakit siya horizontal, tinawag na horizon? kaya bakit siya naging tinawag na horizontal horizon? ang tingin natin sa dagat. Pero kung yung vision natin is 360 degrees, tapos doon ka sa napakataas na lugar gaya ng Mount Everest, makikita mo yung ano niyan, yung buong ano, sabihin natin na pinakatuktok ng mundo, mas mataas pa sa Mount Everest, makikita mo na curve talaga yung ano, globe talaga yung Earth. Kaya katulad ng Maniniwala sa ka ba sabihin ko sa iyo, makikita kahit yung mga mo. piloto na nasa mataas na altitude, pag tinanong mo silang nakita nila sa horizon ay flat pa rin. Paano mapapaliwanag yan ngayon? Mababa pa nga yung ano nila sa altitude nila eh. Kailangan may Ano nasa sabi ano ka na. mababa? Ang nire-require nga lang ng NASA is 35,000 feet. Pero ang mga aeroplano lumilipad yan na halot na sa 40,000 feet. Paano mo nasabi mababa yun? Mas marunong ka ba sa NASA? Sila ang nag-set ng standard yan para makita mo curvature din ng mundo. 35,000 feet. Kailangan sabi dito nasa ano ka, nasa Earth. Teka lang Sabi dito nasa ano ka dapat, nasa mesosphere. Exosphere, kailangan nasa exosphere ka para makita mo yung buong kabuuan ng bilog ng mundo, no? Kasi ayun nasa distant ka na talaga na location. So kapag nasa altitude ka ng mga eroplano, wala ka talaga makikita na ano noon, na buong ano kasi masyadong mababa pa. Pinasabi mo Malinaw ngayon, sinungaling yung naman NASA, ang sinungaling sabi ang mo mga sa scientists mo. mix. May sarili ka palang set of Kabilugan. standards. Porkit na Yung dali kabilugan. ka Ang sa sabi niya 35,000 feet, kabilugan, akyat ka ng hindi naman mesosphere. sabing kabulahan. Klarong-klaro Oo, iba ang kapatid kabulahan sa kabilugan. Paikot-ikot lang siya kung paano siya makakalusot niya Ayun na, i-dodge tignan yung mo. mga question. Gano'n kasimple Ayun itong na nga sinasabi, kausap ni oh. Samix. Ayan, oh. Talagang i-dodge yung Ayan, basahin question. ko sa'yo, Ito ganito, next question. Sino ito ba tatanong bola to. sunod? Masasabi mo tong bilog kapag kahit anong Pag tingin malayo mo, ka, bilog di ba? lang yan. Oo, kapag malayo ka, pero pag malapit ka diyan sa ano, Kahit saan, hindi mo kahit makikita saan. yung curvature. Pero hindi ganyan tumingin ng Diyos. Pag ganon tumingin ng Diyos. Sa baba. Hindi sa gilid, hindi dito sa kabila. 'Di ba? Paano mo masasabi na Umiikot bola yan eh. talaga siya kung Umiikot yan hindi kaya saan makikita sa nakasulat sa outer Biblia space. na gumagalaw ang mundo na umiikot na ganon? Saan mo nakita? Saan mo nabasa ang Umiikot Bible yan, verse? Ang sabi nakikita nga mo nga, 'di stand ba, still. may news
space o may space 'di ba na tinatawag na Lady moon Ray. phase. Kumbaga, yung Hindi, ako moon na- phase Noodles na yun, naman, si makikita Noodles. mo na nagre-revolve. Sige, Nagre-revolve banat yung noodles. Ako na, ganito kasi paniwalang-paniwala siya sa mga moon landing. Ngayon, paliwanag Oh, na sa sige, kanya sige, ang sige. ang mga rockets. Oh, sige, sige. So, una, turo sa science ninyo, ang turo sa science ninyo, ang atmosphere ay may mga layers. So, ang pinaka-isa doon is thermosphere. Ang thermosphere is 2,000 degrees Celsius ang init. Turo ng globe science ninyo. Ngayon, kung tingnan natin yung mga rocket na lumalabas, ang mga material niya na pinakamatibay at heat resistant is aluminum alloy, Kapton, and RCC, yung reintegrated carbon. So, Ano? lahat nun, ang temperature ng ang melting point ang aluminum alloy is ang melting point ng aluminum alloy is nasa 1,200 degrees Celsius. Ang Kapton pati RCC na isang protection pa ng mga rocket, ang disintegrating point nila is nasa 1,600 degrees Celsius. Oh. So sa tingin mo, ang 1,600 degrees Celsius magsusurvive ba sa 2,000 degrees Celsius? Oh, pakisagot. bakit ano bang tanong mo diyan? Ang melting point ng mga parts ng rocket is nasa 1,600 degrees lang ang melting point niya. Ang thermosphere na turo ng globe science is nasa 2,000 degrees Celsius. So magsusurvive ba ang 1,600 degrees Celsius sa 2,000 degrees Celsius na init? Pakisagot. Thermosphere temperature are extremely high, reaching 2,000 degrees Celsius. Ang tanong ko, makinig ka kasi bakit marami ka pang salita? Tinatanong ko lang, sinasabi ko ang parts ng mga rocket is ang melting point niya is nasa 1,600 maximum na yun na melting point niya. Ang thermosphere, ang temperature niya is 2,000 degrees Celsius. So yung 1,000 degrees Celsius na melting point, magsusurvive ba sa 2,000 degrees Celsius? Yes Oo, or hindi. no? Anong metal ba yung ginamit? Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, ang Ulit-ulit. pinakamatibay na metal is aluminum alloy. Yung isa Aluminum naman, alloy? isa naman Kapton, isa na naman yung mga pang-protect Hindi nila mo sa sure rocket. kung anong Yung isa ginamit RC doon. Inaiba-iba. Patapusin mo ako. Kahit i-check mo. Aluminum alloy, ginamit yan. Tapos RCC, pati Kapton. Ang Kapton, nag-disintegrate siya sa temperature na 1,600 degrees Celsius. Sabi dito, rockets and satellite don't melt in the thermosphere high temperature because the air is extremely thin. Meaning there are very few gas molecule to transfer significant heat to Ang tanong the ko nga- spacecraft even though ang tanong- individually particle are very energetic hot. Ang Kumbaga, tanong ko nga sa iyo, hindi sila di ba malulusaw. simple lang tanong ko? Di ba simple lang tanong ko? Magsusurvive ba ang 1,600 degrees Celsius na melting point sa 2,000 magsusurvive ba ang 1,000 degrees na melting point sa 2,000 degrees Celsius na init? Hindi. Syempre, hindi. Mainit na yung 2,000. Tinatakasan ka ni Samix lahat ng pagmasasako na siya. Hindi nga sinabi na dito hindi nga maano kasi nga thin ang yung air nga doon extremely thin, manipis. Ano ba ang Kumbaga, pinag-uusapan hindi natin? malulusaw. Di ba temperature? Oo. O temperature, ano bang ayaw mong pakinggan? Hindi ka kasi nakikinig. Ang tinatanong ko, sa temperature ang tinatanong ko. Magsusurvive ba ang bagay na may 1,600 degrees Hindi. Celsius na melting Tulungan ko point na sa siya 2,000 sumagot. degrees? Hindi magsasurvive. Sabi dito, despite the high temperature of individual gas particle, the air is incredibly thin, like vacuum. Meaning there are two Given few nga molecules to sandali lang. transfer significant heat to the aircraft. Kumbaga, manipis Given lang. Hindi given ang siya numbers. compact na makakalusaw. Tamix, given ang numbers. Ang numbers, binigay nila mismo ang numbers. Sila nagbigay ng numbers, ang nasa mismo. Low So, ang density lang tanong ko siya. lang- Paano mo ang malulusaw tanong ko yung lang, aircraft Hindi ko kung kailangan low ng density explanation lang mo. siya? Ang tanong ko lang, Ayun, hindi mo magsusurvive pwedeng ba ang hindi ganun. 1,600 degrees na melting point? Given yan, melting point, 1,600 degrees Celsius sa 2,000 degrees Celsius. Tapos ang kapal high pa ng density. thermosphere, ang kapal pa ng thermosphere is 580 kilometers. Takas ng takas si Ang Sam. sabi nga dito incredibly thin lang
Kaya hindi mo siya masisira yung spacecraft kasi yung particle niya is hindi ganun ka dense. Hindi mo ba narinig ang tanong ko? So, hindi yan yung kabuuan ng thermosphere is Sami, ang pinag-uusapan, yung init, hindi yung kapal o nipis. Ang pinag-uusapan, gaano kainit. O Tagalog na yan, baka hindi mo pa maintindihan. Wala nga pong ano, Sa wala nga pong air Hindi, kasi friction. ang- Kaya yung thermosphere na sinasabi nyo, hindi siya talaga na ganun kainit. Kaya nga sinasabing manipis kasi yung vacuum. Pag walang friction, walang heat na masyadong init. Kaya kahit yung mga astronaut, nakakasurvive sila. Dahil Ano- din sa mga suit nila, nakadesign. Anong hindi ganun kainit? Nagbigay na nga ng given na temperature, di ba? Given na temperature. Ganun nga yung Sugo. temperature. Hindi na sila Walang dense. friction para Sabi ng ma-melt science nyo. melt yung spacecraft nila. Hindi siya ma-meltdown kasi nga walang friction ng air friction. Oh, yun. Temperature, anong temperature? Hindi naman friction pinag-uusapan dito. Yung temperature sa thermosphere. Which is 2,000 mahigit. Ang tanong dyan, Pasugo, Ito, Pasogo. Makinig Hindi ka. ka malulungsaw dahil yung vacuum ng ano niya manipis, yung ano niya sa ano na yun. kaya nga makinig ka. Ang sabi mo, walang friction. Alam mo ba na pag walang friction, walang temperature? Bakit nagbigay sila ng temperature? Naintindihan mo ba? Tsaka ito Paano pa, kung 2,000 degrees nila. ito pa, yung rocket nila mas mainit pa sa thermosphere ng yung rocket nila na nagbubuga ng ng init. Saan Diba, may galing special? yung Hindi naman nalulusaw temperature yung na rocket eh. 2,000 degrees Kasi nga may Pwede active nga cooling yan. Celsius? Saan galing yun? Titanium yung tambutso Oo, nun. Alam niyo, sa totoo lang, titanium yun eh. Paano malulusaw nga eh. Pinaikot-ikot lang kayo ng NASA. Ang bilis niyong maniwala. May utak naman kayo, 'di ba? Tsaka sabi, Ikaw kasi nag-aral yung mabuti yun. Ikaw kasi mag-aral kasi na-share nga nila yung nalalaman nila. Ay, ako na pa? Eh di matutunaw talaga yung kasi nga yung init, yung temperature, yung thermosphere nga, sinabing mainit na ganon. Pero yung ano nila, dinesign din nila. Hindi mo naman alam kung ano talaga specific design nung ano nila eh. Bago nila gamitin yun para makapunta sila eh. O malagpasan nila, tas yung mga suit nila. Pero yung ano, yung sinasabing yung init na yon, magkakaroon lang siya ng talagang napakainit na ganon kung merong hangin. Eh wala ngang hangin eh. Wala nga magkakaroon ng friction. Pag nagkaroon ng air friction, yun yung nagiging cause ng talagang sobrang init. Eh kunwari sa outer space, o di ba? Sa outer space wala namang hangin. O paano maano yung init doon kung walang hangin? Di mo maano ng gusto yun. O bago nga matunaw yung isang bakal eh, di ba? Yung acetylene, ano ang composition ng acetylene? Di ba may air yun? O pag may air ba, puro fire lang, maano mo ba yung init? Na sobrang init? Kasi wala ngang air. Oh, yun lang nga mga pantunaw ng ginto, pantunaw ng bakal, may mga kasamang ano yan, oxygen, hydrogen, mga ganon. Hindi siya sinabi mong fire, eh yun na, napakainit na. Kaya nga may air friction, yung sinasabi nga, vacuum, sabi. Sa hindi nila gagawin yung ano na yun, na makatakas doon, kundi nakadesign yun, na kayanin niya yung init. Oh, di ba? O yun lang, kayo na. Oh. Oh. Oo. Oh, yung hot air, nag-ano din ako ng cellphone. Titimplahin mo yung hangin niya. Oo, dati. Oo, technician ako nun eh. Gagamitan mo ng hot air, kaya hot air siya. Oo, pag puro hot lang, walang air. Oo. Hindi man ano yun. Oo, kung puro hot lang. Magpalusaw ka ng ginto, magpalusaw ka ng bakal, huwag mong pagamitan ng ano, kahit gaano kainit kung walang hangin, hindi mo matutunaw yun. Oh, sige, pumunta ka sa mga tutunaw-tunaw ng mga bakal ginto, ano pa may tinutunaw. Pag walang oxygen, hindi niya kayang tunawin yun, maniwala ka sa hindi.
Okay, ngayon binanggit niya, siyempre, sinabi niya kailangan ng hangin. So, yan. Siyempre, binanggit niya, siyempre kailangan ng hangin. So, given na yung temperature. So, siyempre may hangin na yun doon kasi nagkaroon ng init. So, hindi mo pwedeng baliin yung given na number na sila mismo nagbigay. Dapat doon sagutin mo kung ang tanong kung kaya bang mag-survive ng 1,600 degrees na melting point sa 2,000 degrees Celsius na init. So yun, hindi na sinasagot. Yung gabi, tapos binanggit niya naman, may binanggit siya, vacuum. Vacuum of space. Binanggit niya, vacuum daw yung space. Ngayon, ang itanong ko sa iyo, kanino yun, kay huling pasugo. Paano magsusurvive ang pressure sa tabi ng vacuum kung walang barrier? Pwede pakisagot. Ulitin ko paano magsusurvive ang pressure sa katabing vacuum kung walang solid barrier? Len, paano magkakaroon ng kung walang solid barrier? Oh, ulitin ko na lang ganito. Paano magkakaroon ng pressure sa tabi ng vacuum kung walang solid barrier? Kasi ang globe ninyo walang solid barrier. Ay, wala nga solid barrier talaga. Totoo naman. Ba't sa'yo may solid barrier? Sino ba nagsabing may solid barrier? Wala naman talagang solid barrier eh. So ano ang second law of thermodynamics, entropy? Yung solid metal kasi composite yun. Hindi, Yung binanggit layered mo ang solid material. outer space tayo. Binanggit mo kasi ang outer space. Vacuum of space binanggit mo. So, ang globe earth ninyo is may mga gases. Tapos, ang katabi nun is vacuum of space. So, ang tanong ulit sa iyo, paano magsusurvive paano magkakaroon ng pressure sa tabi ng vacuum of space kung walang solid barrier na turo ng globe ninyo? Second law of thermodynamics, entropy. Wala naman solid barrier eh. Sino ba yung nagsabi may solid barrier? Kasi ang gravitational interest tumataas ka daw punta sa outer space. Wala nang oxygen, kaya lulutang ka. Oo. Hindi ka makahinga. Yan, di ba? Salamat sa pag-amin. Kasi inamin mo na. So, ibig sabihin, mali ang turo na globe ninyo. Kasi sa flat earth, may solid barrier ang flat earth. Yun yung tinatawag na firmament or dome. So, ano ang solid barrier ng... So guys, na-debunk na natin yung mga flat earth, no? Sabi nila wala daw kalawakan, walang outer space, no? Binasa natin yung Job 26 verse 7, ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. May nilagay palang kalawakan, no? Outer space, no? At ang daigdig ay binitin sa gitna ng kawalan, no? Sa outer space, sa kawalan. Ibig sabihin niyan, debunk na yung pangangaral ng mga flat earth na walang outer space, no? Kasi mismong Biblia na nagsabi na merong kalawakan, no? Meron sa gitna na kawalan space, no? Debunk na sila. At meron pa tayong patunay na yung earth is wineskin yung itsura niya. Ang pag nakita natin wineskin, bilog siya guys, no? Naka-enclose yun. So yung flat earth nila na this, sablay. Kasi pag dish yan, titilapon yan, di ba? Tapos hindi pa daw gumagalaw. So parang sinabi nila na parang meteor lang, asteroid lang yung earth natin, parang ganun. Yung asteroid nga, pabilog-bilog pa minsan yan eh. Wala namang flat na asteroid na tumatama dito sa earth, no? Sablay talaga sila. Kaya debunk ng flat earth, no? Yung grade 1, mas matalino pa yung grade 1 sa mga flat earther kasi buti pa yun, alam nila yung solar system, no? Kumpara sa mga flat earth natin na naniniwala na flat yung earth is dala lang yan ng kakulangan ng pangunawa tsaka kamangmangan sa pagsaliksik ng katotohanan at nabulag sila sa kanilang maling paniniwala dahil ayaw nilang tanggapin yung mga salita ng Diyos at yung science. Nahulog sila sa maling pagkaunawa, no? So bakit daw
bakit ba kailangan ng ano, paano nakaka-ascend tsaka nakaka-re-entry yung space ay yung rocket no sa Earth ay sa from Earth to outer space, from outer space to Earth no. Sabi dito, kailangan nila ng ano, ng mga elements na katulad nito. Gumagamit sila ng silica fiber tiles no. The most common tiles composed of 99.8% pure silica fibers derived from sun. Effective insulator, make up 90% of air volume. Sabi dito. Tsaka isa pa, number 2, reinforced carbon, no? Kayang withstand nito ng 2,300 degree Fahrenheit, no? Fahrenheit na to. So, ito pang pangatlo, phenolic impregnated carbon ablator, no? Specialized siya, lightweight material developed by NASA, designed to char and ablate, burn away, to dissipate heat, no? Yung mga init na yan, kaya niyang i-dissipate. O, tsaka ito pa pang-apat, silicon carbide used as coating on RCC, provide oxidation resistance. So hindi rin kakalawangin yung ano nila no. Hindi rin mag-oxidize no. Tsaka ito aluminum and titanium alloy, ayan mga matitibay. Ayan, ako na pala, no. Madali lang, no, yung tinatanong kanina. Alam niyo ba na ang fire ay hindi lamang made up of sinasabi niyong air? Hindi niyo alam yan, no? Na ang fire, no, ang init o yung heat, no, yung fire, talagang it composed of air, no? Pero yung init, ang tubig meron nun. For your information. Ang pinag-usapan po natin, temperature. Sa bunganga nyo na nanggaling na walang friction, no? Walang air. Kaya, wala ring temperature. Walang init na lalabas. At ginamit mo pa yung acetylene. Talagang magkakaroon yan ng apoy at init yung acetylene kasi nga may air. Pero kayo ang nagsabi, walang air sa space. 'Di ba? Sabi niyo manipis, walang friction. So saan nanggaling yung init kung sakali? No? Minsan pag-iisipan niyo yung mga binibitawan niyong salita kasi sa salita niyo rin lang nagigisa kayo. And yung touchdown sa moon, samantalang ang sabi made up of gases ang moon. Paano ka makakatapak dun? 'Di ba? Sinabi lang namang kalawakan, hindi naman sinabing, 'di ba? Hindi naman sinabi na there's something in it, no? Kayo lang naman ang nagdadagdag. Pag sinabi bang kalawakan, may something different na hindi nyo maunawaan, no? Kasi yun nga yung sinasabi ko sa iyo, Sammy. Ako ay anak ng Diyos. Alam ko kung ano ang ginawa ng aking ama. Dahil nandoon ako nung ginagawa niya yun. No, ikaw, ginagamit mo lang yung karunungan ng mga tao. Hindi sa sarili mong ikaw mismo nakakita. Sabi nga ni Proof, you try. Try mo pumunta sa taas para makita mo yung horizon. No, wala namang problema dun sa mga bundok. Walang problema yon. Pero hindi natin maikakaila na flat. No, pag sinabi kasing flat, ang iniisip nyo makinis na flat na flat. Ang ibig sabihin lang naman din naman ng salitang flat, pantay. No, hindi yung makinis, kumbaga nakalibel, kaya nga sabi nga ni Prof, horizon, horizontal, no? Kaya wag niyo nang dagdagan pa ng mga bagay-bagay na 3D or 4D something kasi ang sphere ay, kung hindi ako nagkakamali Prof, correct me if I'm